Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part ng PPMS ko ng sasakyan ni customer. Dahil nga sa bagong bili lang ni customer itong sasakyan niya, ang gusto niya lahat ng brake pad dito sa preno ng gulong niya mapalitan. At may isa pa siyang concern, medyo nahihinaan daw siya dito sa handbrake, kaya i-check ko rin yung handbrake nito, linisan ko yan tapos i-adjust ko. Ilapit ko itong camera mga boss, kung makikita nyo itong brake pad niya manipis na. Sa pagtanggal itong brake pad mga boss, meron niyang pin at retaining clip spring. Yung dalawang pin mga boss, yan yung humahawak dito sa dalawang brake pad. Ito namang retaining clip na tinatanggal ko, nakatusok naman yan dito sa taas baba ng pin para itong dalawang pin na nakalagay dito sa brake pad mo or nakahawak dito sa brake pad mo, hindi siya mabunot. Ayan mga boss, natanggal ko na siya. Tapos sa taas may isa pang brake clip dyan. At dito naman sa baba mga boss, hugutin mo itong pin para matanggal mo itong anti-rattle spring nya. Tapos isunod mo na yung nasa taas na pin, hugutin mo na rin yan. At saka mo ngayon itulak ng kaunti ng flat screw mo itong brake pad para umatras yung piston, nang sa ganon maluwag mo matanggal itong brake pad. Tapos ito namang isa pang brake pad, itulak mo itong brake caliper para maluwag mo matanggal itong isa pang brake pad nya. Dahil sa natanggal ko na yung dalawang brake pad mga boss, luwagan ko na itong dalawang bolt dito sa brake caliper. Gumamit ako dyan ng box wrench na number 17. Importante kasi mga boss na matanggal itong brake caliper dahil nga sa pag hinila ko itong brake drum ng handbrake niya, yung rotor disc naman tatama dito sa brake caliper. Combination kasi ito mga boss, rotor disc with drum brake. Yung sa rotor disc ay yung sa preno niya. Yung sa drum brake naman, pag nag handbrake naman siya. Ayan na mga boss, natanggal ko na yung dalawang bolt na number 17 dito sa brake caliper. Pwede ko na ngayon hugutin itong rotor disc para makita ko yung brake shoe ng handbrake niya. Pinalo ko muna ng ball hammer ko yan mga boss para makalugyan at madali kong mabunot itong drum brake. Dito muna ako sa drum brake ng handbrake niya mga boss. Kung makikita nyo, grabe rin yung dumi niyan. Kinakalawang talaga itong disc ng drum brake niya. Pati yung rotor disc, kung makikita nyo mga boss, kinakalawang din yan. Kaya ang ginawa ko dyan, lilihahin ko yan mga boss hanggang sa matanggal ko itong mga kalawang na kumapit dito sa drum brake, pati dito sa rotor disc niya. Pag ganito ba naman yung kumapit na kalawang dyan mga boss, sobrang kapit, sasamahan nyo talaga ng tiyagayan para maging malinis yung paggawa nyo ng sasakyan nyo. After ko malihan mga boss, inisprayan ko yan ng anti-rust or penetrating oil para lumambot yung kalawang na kumapit dito sa rotor disc pati dito sa drum nya. Medyo babaran nyo lang kahit mga 10 minutes yan mga boss. After nyo ma-sprayan ng penetrating oil, tsaka nyo ngayon siya punasan ng malinis na basahan. Tandaan nyo mga boss, hindi nyo man ma-perfect yung pagtanggal ng mga kumapit na kalawang dito sa rotor disc at drum brake nya. At least kahit papano, ma-minimize nyo lang yung kalawang na kumapit dyan. Malaking tulong na yun para pag nagpreno ka, hindi ka makarinig ng ingay. Tapos, gagamitan ko pa yan ng brake cleaner mga boss. Kung makikita nyo, dahil nga sa inisprayan ko yan ng penetrating oil. Alam nyo naman yung penetrating oil, medyo oily ang dating yan. Kaya importante na mabanlawan ko ng brake cleaner yan para sigurado ako na pag nagpreno si customer, hindi mag-i-slide itong preno niya. Dito naman ako ngayon sa brake shoe ng handbrake ni customer. Kung makikita nyo mga boss, itong brake shoe ng handbrake ni customer, medyo lang naman manipis na. Kaya siguro pag nag-handbrake siya, nakakaramdam siya na parang aatras pa itong sasakyan niya or aabante kung pa-slide yung pagpaparkingan niya. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, lilinisan ko muna itong brake shoe ng handbrake niya, tapos i-adjust ko yan. Yung adjuster ng handbrake mga boss, nandito yan sa ilalim ng brake shoe. Ayan siya mga boss, oh. Malambot lang yan. Pinihit ko lang yan ng kamay ko mga boss. Pero bago ako mag-adjust, isubok ko muna itong drum brake niya. Nakita nyo mga boss, maluwag itong drum brake. Nung inilagay ko, umaalog-alog yan. Isagad ko pa ipasok itong drum brake niya mga boss. Kung makikita nyo, maluwag talaga. Pag ganyan mga boss, pwede ka naman mag-adjust. Kaya nga yan merong adjuster eh. Yung tinuro ko kanina mga boss na adjuster itong handbrake, pihitin nyo lang yun paangat para itong brake shoe bubukayan ng kaunti. Tapos ilagay ko na itong brake drum. Kung makikita nyo, hindi na siya ganong kaluwag at dapat naiikot-ikot nyo pa rin itong brake drum. Huwag naman sobra sa higpit pag nag-adjust kayo ng handbrake mga boss. At dahil okay na, pwede ko na ngayon ilagay itong brake caliper. Meron yung dalawang bolt na number 17 mga boss. Kung makikita nyo, pinakapit ko na yung dalawang bolt dito sa thread nya. Tapos gagamit ako dyan ng box wrench na number 17 para itong bolt sa baba na number 17, mai-final ko na yung paghigpit. Kung makikita yung mga boss, ginamitan ko pa ng ball hammer yan para siguradong mahigpit siya. Tapos dito naman sa taas mga boss, ganun din. Importante kasi mga boss na yung dalawang bolt dito sa brake caliper, mahigpitan mo yan ng maayos.
Pag okay na, dito naman ako sa pagkabit ng brake pad. Hilahin nyo itong brake caliper mga boss, ayan, para maluwag nyong mailagay itong bagong brake pad. Ayan mga boss, kung makikita nyo, yan yung bagong brake pad, ilalagay ko na yan. Tapos gamit ka ng flat screw. Dahil may haharang na brake pad dito sa rotor disc, may itutulak mo ng maayos itong piston para pumasok dito sa loob ng brake caliper housing niya. Nang sa ganun, mailagay mo ng hindi ka mahirapan itong brake pad, o di ba? Simple lang, pwede mo na ngayon ilagay itong pin dito sa brake pad. Itusok mo yan na itong anti-rattle spring niya, dapat kasama rin yan. Pero bago yun mga boss, yung tinuro ng daliri ko dito sa pin, meron niyang butas, diyan mo itutusok itong retaining clip. Ayan mga boss, itusok ko na itong retaining clip dito sa pin niya, tapos dito naman sa ibabaw, meron din niyang pin, ipasok mo yan dito sa butas ng brake pad. Doon sa butas ng pin, itusok mo itong retaining clip para mag-lock yan at nang sa ganon hindi mabunot itong pin dito sa brake pad. Dito naman sa rattle spring niya mga boss, kung makikita nyo, iniipit naman yan itong retaining clip para hindi siya umangat. Tapos itong maliit na clip spring, ikinalawit ko yan dito sa brake pad, tapos yung kabilang dulo niyan, diniin ko yan para maipit niya yung pin nang hindi siya gagalaw-galaw. O di ba mga boss, napakasimple lang naman kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo. Actually mga boss, hindi ko na ipinakita yung sa kabilang side kung paano ko pinalitan yung brake pad. Dahil nga sa same procedure lang naman ng paggawa. Basta ang tip ko lang sa inyo mga boss, sa pag-adjust ng handbrake, hanggat maaari, pag pinihit nyo itong drum brake nya, maluwag, wag masyadong mahigpit. O kaya naman sa pag-adjust na ginawa nyo sa pamamagitan ng bilang ng ipin, kung 3 ipin yung pihit nyo dito sa side na ito, sa kabilang side, dapat 3 rin. Pero i-check nyo pa rin yung drum brake, ikutin nyo siya. Pwede kasing hindi mo mapansin, makapal yung brake shoe sa kabila, dito naman sa side na ito manipis. Kaya pwedeng kapit yung handbrake mo sa kabilang side at dito naman maluwag. Sana mga boss naintindihan nyo yung mga sinasabi ko at mag-road test na kami ni customer para malaman na namin kung okay na ba yung kapit ng handbrake nito at pag nagpreno, malakas na siya at hindi na siya maingay. Ano ba tinakbo niya? 93. 93? Tapos nakuha mo lang 150,000? Jackpot? Yung nga lang sa boss mo kasi, no? Boss mo kasi. Pero kung binili sa labas, yung babae. Ay, hindi. Ito na mga boss, para sigurado, dito kami sa tulay magte-testing ng handbrake. Nakabitin kami dyan, tapos ipapa-handbrake ko ito kay customer para ma-check namin kung aatras pa ito. Hazard mo. Lagay mo sa neutral. Bitaw preno. Bitaw preno. Wala. Nakabitaw ka sa preno? Naka-neutral na yan? Okay naman yung handbrake eh. Wala nang problema. Sige, release mo ngayon yung handbrake. Tapak preno. Okay nga. At dahil sa satisfied na si customer nang nakabitin itong sasakyan niya at naka-handbrake, okay naman, wala na siyang naramdaman na parang aatras itong sasakyan niya at pag nagpreno ka, mayroon siyang maingay, wala na rin. Check naman namin yung lakas ng preno niya. Takbo naman niya yun, yung preno. Okay na, musub-sub na ako eh. Mahirap na yung gano'n, no? Oo nga, hindi, may ano eh, seatbelt eh. Kaya... Hindi, mahirap yung sobrang ano. Oo. Okay na, yan na, okay na. Lakas ano? Lakas ng preno pala dito. Ako, ito mo kuya yung takbo niya, smooth lang. Oo, smooth nga yung takbo eh. Ito may lupa. Sa buwan pa lang sa ito? Oo. Ayos ah. Kaya mo ngayon. Okay naman ha? Okay na? Okay na? Okay na? Very good. At dahil sa pasado na ito kay customer mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!